yun na. Nag-operate na yung calling ng Panginoon na nangyari na yon, pinalano na niya, bago pa man na tayo ay umiral. Di ba kayo namamangha dyan, no? At yan po ang katuruan ng salita ng Diyos. Kaya nga po, aking talagang nais na mabigyang diin talaga ito, na ang ating buhay ay ating dapat na ipamumuhay o spend natin karapat-dapat sa pagtawag sa atin. At akin pong binigay ang unang bahagi nito. Number 1, our calling and relationships. At yan ay ating kinuha sa Ephesians chapter 4, 1 to 3. Atin lang i-review pansumandali. Number 1, nag-i-involve ito ng attitude. Mahirap naman po na yung isa na nagpo-profess na siya ay tinawag sa kaligtasan, yung buhay niya ay hindi angkop sa isang tinawag sa kaligtasan. So, binabanggit dito, lahat na ito, no, ay mga natin, mga characteristics ng godliness, lalo na sa Panginoong Yesus. Number 1, no, binanggit diyan sa lowliness, pakumbaba. Now, matapos na siya ay nagkaroon ng pakumbaba, nagpo-progress po yun at nagre-resulta ng ano po? Pagka-maamo. Pagka-mahinahon ang sinasabi diyan. Okay. Nagkakaroon siya ng pagka-mahinahon. Magulat tayo na barumbado yan noon. Talagang nagwa-wild. Pero nung may nangyari sa kaniyang buhay, kaya mamaya, dalawa ating kakantahin. Ang isa yung sabi, it took a miracle. Kababalaghan talaga. Kung mamatay tao, kung ano man ang kanyang pagkuugali, no? Napapalitan talaga. Simula sa kaniyang pag-iisip, tapos pananalita, at siyempre po sa kaniyang gawa. Doon po talaga ang visible na expression ng pagtawag sa isang tao. So, simulang lowliness, siya ay nagkaroon ng pagkamahinahon, tapos pagtitiis, yan po, yan, no? Tapos, nagkakaroon siya ngayon dahil may pagtitiis na siya, kanya nang nakukonsidera ang mga pasaway. Di ba? May mga tao na mahirap pakisamahan. Pero once na tayo pala po ay nakaranas ng pagtawag sa kaligtasan at transformation, no? Ito po ay namamangha tayo, napapansin natin na noon hindi tayo forbearing kung sa English pa. Ngayon, pinagbigyan na natin yung iba. Noon, kung makahanap ka lang ng katapat, ay talagang matikman mo rin. Noong hindi pa siya ligtas, yun ang katapat. Pero ngayon, hindi na siya tumatayo na katapat. No? Kung hindi, mas pakumbaba. No? Nagkakaroon na siya ng forbearance. And then, pangalawa po niyan, attitude to the church. Ito, panayam natin, no? Ano ang kanyang attitude? Ang gusto niya pong mangyari ay magkaroon ng pag-iisa, pagbuklod-buklod. So, ang mga kadahilanan, bakit dapat tayo magkakaisa bilang mga mananampalataya? Tayo po ay iisang katawan lang. One body
yun po ay body of Christ, the church, no? Yung mystical, yung universal body of Christ. Iisang espiritu, one Holy Spirit lang, no? Iisang pag-asa para doon kay tinawag ng Diyos. Iisang Panginoon, one Lord. Iisang pananampalataya, iisa lang din. Tayo hindi sumasampalataya sa yung mga pananampalataya ng pagano, ng mga Diyos-Diyosan. Ang ating pananampalataya, all in Christ Jesus, by grace through faith. Isang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya higit sa lahat, kumikilos sa lahat, nanatili sa lahat. So, ano pa ang ating hingin patungkol sa body local church? Di ba? Pagkakaisa. Dahil, diyan naman po talaga nangyayari sa loob ng iglesia ang tunay na pagkakaisa. So, napakahirap minsan, no, na iisipin na i-realize natin. May iba na, bakit sila ganon? Parang galit sa church. May mga iba na parang may tampo sa church. No? May iba naman na iiba ang kanilang attitude. Parang hindi nila mas iniibig ang panayam sa church. No? Mas nagugustuhan pa yung kanilang mga unbeliever, na mga kaibigan, na mga kasamahan, no? Higit kay sa mga katulad ng mga mananampalataya. Kaya nga, diyan po ang emphasis, no? Dapat na attitude, no? Unity. Now, dumako na po tayo sa pangalawang point natin. Our calling and testimony. So, dumako po tayo dito po sa unang Pedro, 1 Peter, chapter 2, 9 to 12. Ay, mayroon pala dyan. Okay. Okay, basahin natin po lahat. Ready po? Nandyan po. Begin. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kaniyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kaniyang habag. Wow! May mga malalalim at napaka-blessed, no? Na mga katotohanan po diyan, no? At mapansin niyo po, una sa lahat, binigkas yung yung description natin. Kasi tumutukoy sa testimony natin. So, ano na ngayon ang ating description? So, sa mga talatang 9 at saka 10, pambihira na description. Number 1, lahing pinili. Uy, akala ko Pilipino lang tayo. O Malay race tayo. Hindi pala. Tayo pala po ay ibang klaseng lahi. Pinili, of course, ng Diyos. Mga maharlikang pare. Oh, yung palang ating nakikilalang pare, mayroon pa palang maharlika. Yung maharlika, royal, makahari na mga saserdote sa isang translation po. So,
meron tayong ginagampanan o kaya classification na tayo ay mga pari ng Diyos. Hindi lang pari exclusive doon sa mga simbahan na kung ano, no? Ano pa po na description? Ay, nandoon pa sa taas. Ibalik mo na. Okay. Ano pa po? Bayang pag-aari ng Diyos. We are a chosen race. Ano pa tayo? A chosen people. Bayang pag-aari, ano po? Yung owned by God. Mantakin nyo. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng kahangahangang ginawa niya. Actually po, ilagay ko ito mamaya, no? Pero atin lang pong mentionin yan. Tumuloy tayo. Siya ang tumawag sa inyo mula sa inyo. Okay. Aking bigyan ng special na emphasis yan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Sa isang translation, you are the people of God. Mga tao kayo ng Diyos ngayon, pero noon hindi kayo kilala ng Diyos, hindi kayo mga tao ng Diyos. Ano pa po? Noon hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng habag. Noon, children of wrath. Ngayon, tayo ay children of mercy. Tayo ay kinahabagan na. Noon, ang Diyos tumatalikod, hindi pumapansin sa atin. Tayo ay parang pinagkipit balikat lang niya. Pero tingnan niyo po, ngayon ay pinapansin na niya. Tumanggap na ng kahabagan niya. Kasi pag sabihin natin, nahabag, ibig sabihin, nagiging object of love and compassion. Di ho ba? Pambihira na description yun. Sino ba sa atin na hindi mag-burst o kaya mag-explode into praise and worship sa Panginoon? Kaya nga, binabanggit ko palagi ito, ang pagsasamba ay expression po yon ng inyong utang na loob, pagkilala, no? Sa ginawa niya sa atin, na tayo ay walang kaano-ano. Sabi nga ng isang bahagi ng Bible, tayo ay hindi niya kilala at mga kalaban, kaaway niya. Ngunit tayo ngayon ay kanyang inilapit sa kanya. Matindi po ang kalalagayan sa ngayon, description ng mga tinawag ng Panginoon. Ewan ko lang kung hindi nyo ito ma-appreciate. Maliban kung tayo talaga po ay hindi nakarinig ng pagtawag ng Panginoon one time sa ating buhay. So, i-emphasize ko po yan, no? Nababanggit ko naman po, pero ang aking nais tanungin sa inyo, one time sa buhay ninyo, sa bawat isa sa atin, mayroon ka ba distinct at talagang hindi mo mapagkamalan, unmistakable, na pagtawag ng Panginoon sa iyo sa kaligtasan? No? Meron ba kayo ganoong karanasan? Kaya nga po, sabi ko nga parang sirang plaka ako. Lagi kong binabanggit yung aking testimony sa pagtawag ng Panginoon sa akin. Kasi po, namamangha ako. Ay, wala sa akin yun. Ang Panginoon, ang tungkol sa paglilingkod, pagsasamba, wala sa akin yan. Pero simula nung narinig ko ang tawag niya, of course, wala naman ako narinig na yung talagang audible. Yung pagsabihin natin, pagtawag niya, yung po ay isang
kamangha-mangha na paggalaw ng Panginoon sa buhay natin na Kanya tayong inilapit sa Kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus. Di ba ating pinoint out yon sa unang bahagi last Sunday. Ang sabi ng John 8, all that the Father has drawn to me, ang lahat na inilapit ng Ama sa akin, ang wika ng Panginoong Yesus, ay hindi ko itatakwil. All that the Father has drawn to me, I will in no wise cast out. Kaya paano na tayo ay lumapit sa Panginoong Yesus? Yung ba ay saganang atin lang yan? Ating solo lang yan na aksyon? Hindi po. Yan po ay sovereign act of God, yung walang kapantay, makapangyarihan sa lahat na galaw ng Ama. Upang tayo po ay makalapit sa Panginoon. Kaya nga, ang pagsasabing Christian ay, ang expression natin, it's more than meets the eye, no? Yung parang hindi lang abot-tanaw. Ang pagiging Christian ay masyadong compounded po yan. Masyadong malalim na bagay. Hindi lang po yan na nagpamiyembro. Hindi lang po yan na nagtaas ng kamay. Although expression lang po yan. Hindi lang po nagpabautismo, o nasabi ko na. Hindi lang po yung sumabay sa sinner's prayer na ako'y makasalanan, ako'y tumatanggap sa iyo. Yun po ay mga pasilidad lang, mga kaparaanan na yung pagtawag ng Panginoon sa atin ay na isa alang-alang at naisi sarili na ipag-personal na, no? Na internalize na natin, no? Kaya nga po nais ko na maunawaan talaga natin ito. Kasi kung wala tayong ganito po na education, no? Pagpapabatid sa atin, parang ginagawa lang natin na for granted ang atin pong pagka-Kristiyano o ang ating pagiging tinawag. See? Hindi po yan magkakahiwalay ang salvation at saka ang pagka-tinawag. Hindi po. Now, pangalawa po, dahil po sa description natin, no, mapansin nyo dyan sa ating mga passage natin. So, meron pong resolusyon na dapat gagawin. At ano po yon? Ang resolusyon sa talatang mga 11 at saka 12 po. Ayan. Mga minamahal, basahin natin lahat. 11, 12, begin. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang nanirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. 12. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng Kaniyang pagdating. Wow! Grabe naman ang mga pangungusap o statements to. No? Dahil dito na ibang lahi tayo, ibang klase tayo, royal priesthood tayo, etc., etc. Ito pala po ang dapat na ating resolusyon o ating isa sa iisip o ating ilagay sa ating puso. Ano po ito? Tayo ay mamuhay na hindi katulad ng pamumuhay ng mga hintil. Ang salitang hintil, yun po ay colloquial na word. Ibig sabihin po na hindi nakakilala sa Diyos, mga
tao walang Diyos. Now, tayo ba? Kayo ba ay walang Diyos? Yes or no? Meron. Kaya nga hindi, in a sense, tayo hindi talaga hentil sa ngayon. Pero sa Bible, sa kapanahunan ng mga Hudyo, pag sabihin ng Bible, hentil, ibig sabihin, hindi mga piniling mga tao ng Diyos. Kasi at that time, ang pinili na bansa at mga tao ay ano lang po? Mga Hudyo. Sabi nga ni Apostol Pablo, wala tayong karapat-dapat. We have no relationship, ownership of the Commonwealth of Israel. Ayan. Magandang pangalan o word din yung Commonwealth. Ibig sabihin, tayo ay makaangkin din ng mga pagpapala katulad ng naaangkin ng mga Hudyo. Pero sa ngayon, nasa atin na yan. Wala nang pagkakaiba. Ngayon, atin naman pong nalaman, ang mga Hudyo ay sila naman po ang nawala. Hindi naman sila ngayon categorized as people of God. Although, people of God sila because of promise. Pinangakuan ng Diyos, Kanyang ibabalik ang Israel. Pero sa ngayon, ang Israel na naging hintil na naman, na naging baliktad na naman po. No? Tayo ngayon ay mga hinirang na mga tao ng Diyos. Aba, nagpalit. Ha? Parang nag-exchange. Tayo na ngayon ang special na mga tao ng Diyos. Now, special tayo na tao ng Diyos. Nagiging iba na ang ating pamumuhay, nag-iba na ang ating kategorya, no? Babalikan pa ba natin yung mga ginagawa ng mga hintil na walang Diyos? Hindi na. Ano bang ginagawa ng mga hintil? Oh, mga dayuhan sila ang classification nila. Mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa mga sarili. At binabanggit dito, para kayo ay huwag nilang paratangan na tayo ay mga wala sa Diyos. Ang buhay ng isa na siya po ay balik na sa Panginoong Yesus. Siya ay nagiging special na sa harapan ng Diyos. No? Wala na pong lugar ang mga pagnanasa ng laman. Wala na po. Well, ang buhay, alam naman natin, buhay Kristiyano, may mga tukso po talaga. Pero, hindi na po dapat iyon na SOP. Alam niyo yung ibig sabihin ng SOP? Yung bang pangkaraniwan na ginagawa, standard operating procedure, di ba? Ginagawa lang na parang ordinary lang, casual lang na ginagawa. Hindi na po. Hindi na po sinusunod ng isang tinawag mula po sa kadiliman patungo sa liwanag, hindi na po niya ginagampanan yung mga dating mga ginagawa niya nung siya ay wala pa sa liwanag o wala pa siya sa kaligtasan. Kaya nga po, binabanggit dito, ay atin po talagang iwasan ang mga nasa ng laman dahil ito po sila ang kumakalaban sa ating kaluluwa. Sana yon. Talikuran niyo ang mga pagnanasa ng laman na kikidigma sa inyong mga sarili. Sa English sabi, that war against your souls. Now, ginamit daw ni Apostol Pablo ang isang yung
panggera na term, no? Yung tinatawag na yung war o kaya combat term. Ang ibig sabihin na yung laman ng isang mananampalataya, no, ay nandyan sa kanya, nanatili lang siya at gumagawa siya ng isang tinatawag guerrilla tactics. Yun po yung parang implikasyon. Yung laman pala, maaari naman po na masupil. No? Pero, humahanap lang po ng tiyempo yan. Alam niyo ibig sabihin na humahanap lang ng tiyempo? Halimbawa po, ito, gawin natin ito talaga po na seryoso. Halimbawa po, isang linggo hindi ka nagbabasa ng Word of God. Isang linggo. Isang linggo din siguro na wala ka ng time para manalangin. Yun na po ang fertile na occasion, hinog na okasyon, na titirahin ka ng mga lusts of the flesh. Guerrilla tactics ang ini-employ ng laman. Yan pong ibig sabihin, nakikidigma sa inyong kaluluwa, sa inyong sarili. Kung kailan ka masyadong mahina at saka siya mag-strike. Pero ikaw ay mataas ka, all-time high ka spiritually, lagi ka na busog sa salita ng Panginoon, ang panaya mo sa Panginoon ay consistent, matindi ang iyong pakipagpanayam sa Panginoon, andyan lang siya. Nasa tabi lang siya, nagtatago lang yun. Naghihintay lang na pag ikaw ay mahina na, ay saka naman siya, ay gugulatin ka na lang niya, at madalas po ay natatalo ang ating kaluluwa. Yun po ang implikasyon dito. Ito, sa mga kabataan, lagi ko ito binabanggit. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, talagang punong-puno na po ang ating social media ng mga makalaswa, makalaman na mga palabas. Di ba? Hindi na kailangan na i-prove ko pa yan sa inyo. Miski TikTok na lang, mayroon doon na, pasensya na, mayroon doon na parang sexy na babae. At TikTok naman ito. Ay, pag gano'n, babae. So, ikaw naman na bago lang nasalta na binata, bago ka lang na nakakilala sa Panginoon, parang naduduling ka na. So, the more na ma-expose tayo po sa mga ganoon, okay, kaya nga po may lagi pong babala sa atin. Talaga pong yung mga pornographic na mga literature. Ito, both ways ito po. Maging sa lalaki o sa babae man. No? Andyan. Hindi po natutulog ang dyablo. At hindi niya po titigilan tayo hanggat hindi tayo bumagsak. Kaya nga, ito nga ang exhortation sa atin po. No? Na mag-ingat, warning, dahil siya ay nag-i-employ siya ng mga guerrilla tactics. At siya ay naghihintay lang ng okasyon kung saan tayo, kailan tayo mahina, at saka naman siya ay
titira sa atin. So, yan po ang dapat na atin pong isalang-alang. Mayroon po kung atin pong tignan, dito po sa Efeso, chapter 4. Magkakalapit lang siya, no? Sa ating Bibles. Mayroon pong kahintulad na sinasabi. Sa Efeso po ito. Chapter 5 naman po. Okay. Basahin ko po sa 3 kung inyong nahanap. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba ng Diyos-Diyosan. Huwag kayo, sa talatang 5, huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Tignan niyo po, no? In-emphasize dito, the same book, sa chapter 5, na bilang mga hinirang, tinawag, di ba? Huwag natin talaga po bigyan ng pagkakataon yung laman. Dahil, sinabi diyan, masyado mariing sinasabi, wala silang bahagi sa kaharian ng Diyos. Well, of course, hindi naman po natin isinasantabi yung repentance at saka pagbalik loob sa Panginoon. Kahit ano namang kasalanan ay mapapatawad. Pero yung practitioner nito, no, na hindi niya pinagsisihan at hindi niya tinalikuran, okay, aywan ko lang. Hindi ko masasabi talaga, no? Kaya nga, bilang mga hinirang ng Diyos, hindi dapat mabanggit man lamang na sa taga-English, let it not be one's name among you. Ibang lahi tayo. Ibang klase tayo. Yan ang sinasabi ng Bible, no? Kaya nga po, ang ating pagtawag ay, yun po ay parang masabi natin tumpak o kaya ay parang nag-agree, no? Sa ating buhay. Hindi po pwede na ang isang tinawag, ang kanyang buhay ay kaiba. Kailangan mag-match po yan. Kami ni Brother Toto, Brother Sadji, nagbabiking kami tuwing Sabado. Kahapon, punta kami sana doon sa yung sinasabi nila na Lakeside, anong tawag doon? Lakeside Eco Park. Wow. Maganda siguro doon. Tinignan namin yung yung post. Maganda. Mayroon siyang biking lane, no? Pagdating namin doon, may arko na welcome, yung Lakeside. Sa Anguno po yon, yung Eco Park. Yan.
Uy, at last, andito na tayo. Dire-diretso kami pagdating namin sa arko. Maya-maya, may humabol sa amin. Huy, 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 huy! Bawal dyan, bawal! Ano ba ito? Ang ganda-ganda ng kanilang post, advertisement nila. Bawal, pinagbabawal. Yung pala, yung ginagawang biking lane o yung jogging lane o ano pa, yung pala, bago pa pala mag-pandemic yon. Kaya matagal na pala yon. So, sinara nila, hindi na pinapagamit. Kaya, sabi ko, balik tayo doon sa Manila East. Doon tayo sa Alfresco o Alfresca ng McDo. Yun sa may, Highway 2000. Kasi may Alfresca sila diyan. Doon kami kumakain. At ang aming pinipili, mix and match. Alam niyo kung magkano lang po yan? 75 pesos lang. So, meron ka ng burger, spaghetti, pili ka lang. Tapos i-match mo sa mga inumin. Coffee, yan. 75 pesos lang. Ayan. Ngayon, dahil may 20% discount ako, binabayaran ko 50 lang. Yun, talo sila. Pero, hanap ka ng kamats noong gusto mo, bilhin, kainin o kaya inumin. Mix match. Ang ating buhay, parang ganun din. Kinakailangan, ang ating buhay ay nagmamatch sa ating calling. Tinawag sa kaligtasan, tapos iba ang buhay niya. Paano ba yun? Tayo po tumungo na po sa last. By the way, sa verse 9, nabanggit ko kanina, balik tayo sa verse 9. Kaya nga po, ano ang dapat na mangyayari? Ngunit kayo ay, isang bansang inirang bayang pag-aari ng Diyos pinili upang, ano ang aksyon ng itong mga tinawag ng Panginoon? Upang magpahayag ng mga kangahangang ginawa niya. Siya ay tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Ipahayag. Ito po ang nagiging ating pinaka-first duty. Ipahayag, i-share. Ikaw ay nabago, ikaw ay nagiging isang pinagpala na bayan. Tapos itatago mo lang yan? Kaawa-awa naman po yung mga nandun sa kadiliman. So, nagiging first and foremost duty ng mga tinawag, ang kanilang buhay ay nabago na ibahagi din nila ito sa ang mga buhay nila ay nasa kadiliman, alipin ni Satanas. Napakaganda po. Last na lang po. Huwag kayong mag-alala kasi meron po tayong inihanda. Pangatlo po. Our calling and growth. Now, medyo alanganin ang oras pero hayaan nyo po na akin talaga pong bigyan ng emphasis itong bagay na ito. So, dumako po tayo sa Pilipos chapter 3. As mas possible po ay sisimplihin natin ito. Basahin natin po 13, magmula ng 13 hanggang 15 yata yan. Begin. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos
sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Wala na bang 15? Wala na. Now, tignan niyo po. Calling and growth. Ang isa pong tunay na tinawag sa kaligtasan, lumalago siya, alisunod dito sa passage na ito. Nag-grow siya, number 1. Kanya na pong tinalikuran ang kanyang past. Yung kanyang nagdaan. Ang nakaraan, tinalikuran na po niya. Kasi binabanggit po na nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Every Wednesday, atin pong tinatalakay yung pong unforgiveness. Yung pong series na tungkol po sa yung booklet na yon, no? At binabanggit doon na mayroong slide of unforgiveness. Parang dumadaos-dos. Ang simula niya ay hindi pagpapatawad. Hindi mo mapatawad ang isang tao, dadaos-dos ka, magsaslide ka. No? Hanggang darating sa punto, now, 7 yun na mga steps. Hanggang dumating ka sa punto na, kasi ang daanan mo, hindi lang po marami. Mayroon siyang resentment, bitterness, no? Kung ano-ano pa, no? Yung nasasabi doon sa ating na pag-aralan. Pagdating doon sa dulo, yung pinakahuli po na bahagi, kanya na pong kinamumuhian yung kanyang sarili. Hanggang hindi na niya mapatawad ang kanyang sarili. Kung hindi mapatawad ng isang tao ang kanyang sarili, expect nyo lang po na may gagawin siya na hindi nyo akalain. Maari siyang mag-suicide. Yeah, tama po yan. O dili kaya, siya po ay maghuramentado. Yan ang ating napag-aralan. Pagka lumalim na lumalim siya, ang ugat lang doon ay hindi pagpapatawad. Siya po ay nararating niya ang punto o ang bahagi na siya po ay nagiging wala na sa sarili. No. Narinig niyo po yung nandun sa Texas, yung nagbaril siya ng 18 na mga bata. Mga elementary grade na mga bata. 2 teachers ang tinumba niya. Ang pumatay, 18 anyos na lalaki. Hispanic. So, kumuha ng yung assault rifle, nirat-rat, pumasok sa loob ng, mabuti, walang nangyari sa atin na gano'n, no? Pumasok sa loob ng paaralan, ang lahat ginawa niyang kaniyang target range, practice range. Yung ibang mga bata, mga mukha nila ay sobrang tad-tad ng bala, hindi na po makikilala. So kinuhanan po ng DNA para makilala sila. Karumaldumal, magawa ng isang 18 anyos, no? Dahil po, ang kasalanan, pag ito ay nagiging mature na, ay talagang wala nang makakapigil. So, kailangan po mabury ang past. May mga tao na
gumawa ng kasalanan sa atin, parang mahirap patawarin. Pero, kinakailangan na, sabi ng Panginoon, kailangan patawarin talaga ang sinumang nagkasala. Kalimutan natin yon. At sabi ng Roma 12, yung ating napag-aralan po, do not take vengeance. Huwag kang maghihiganti. Dahil sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Ilagay mo lang sa akin yan. At magulat ka, yung magawa mo doon sa Kanya, sobra pa kung ang Panginoon na ang maghihiganti para sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala, huwag tayo mag-alala na, ay hindi ako nakapag-get even doon sa taong yan. Yung pala, tayo po ay kaladkad, pababa, hanggang tayo ay wala na sa ating tamang sarili o kaya pag-iisip. Pangalawa po, sa talatang 15, mapansin nyo, sabi diyan, magpunyagi ako, sana yon 14. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Balik tayo sandali lang po ng 13. No? Mga kapatid, hindi ko ipinalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na, marating ang layunin nais kong makamtan. Sa English, sabi diyan na makarating sa ganap. Yung maturity. Sabi ni Apostol Pablo, ako hindi tumitigil sa aking buhay Kristiyano para magkaroon na ng yung realisasyon, katuparan, yung pagtawag ng Panginoon sa akin sa kaligtasan, dapat marating ko ang maturity. Ano ibig sabihin po ng maturity? No? Siya po ay isa ng ganap, siya po ay isa ng yung magulang na Kristiyano. Aking pakita dito, balik tayo po sandali, sa Efeso 4, ito po yung pagkalarawan ng isang ganap o mature. Okay? 4 po at 14. Tingnan natin po. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral, kundi hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinglang. Ayon. Kung hindi pala po tayo magsusumikap na tayo ay makarating ng sinasabi diyan na yung dapat makamtan, yung maturity, tayo po ay exposed sa mga tuso, mga taong naghahangad lang na tayo ay maliligaw muli. O kaya tayo bumagsak at tayo ay magiging failure. Hangad ng Diyos na sa pagtawag sa atin, hindi tayo manatiling nandyan lang na bata pa, ika nga, sa pananampalataya. Kung hindi, tayo po ay mag-mature na. Na hindi lang kunting kibot, tayo ay agad, natitisod na. Di ba? Yan ang karakteristik ng isang immature. No, nasabihan mo lang na niya yon, dinibdib niya yon, nasaktan agad. Kahit na siguro, yon ay talagang sadya na sinabi. Pero walang dahilan kung bakit ikaw ay matisod. Dahil
ang iyong pananampalataya ay hindi nakasalalay sa tao. Tinawag ba tayo sa kaligtasan para yung ating kaligtasan ay sumimplang lang dahil sa may nasabi sa atin o kaya may nagawa sa atin? Hindi dapat po. Kaya nga po, kailangan matapos na kanyang ibaon yung kanyang nakaraan, magiging mature na siya. At last na po, sa verse 14, yun, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayun pala pagtawag po sa atin sa kaligtasan. Ang intensyon pala ay sa bandang huli. At sigurado ito po ay pag tayo ay gumraduate na sa buhay na ito, yung tawag glorification. Pag nandoon na tayo, humarap na tayo sa Panginoon, ay makakatanggap tayo ng well done. At makakatanggap po tayo ng mga rewards. Napakahirap po talaga na nandiyan ka na sa bingit ng kamatayan at magsisi ka. Sana ginawa ko yung dapat ko ginawa. Dapat ito yung aking mga pinangako sa Panginoon. Wala na pong napakatindi at napakasakit na remorse na pagsisisi nang ikaw ay mamamatay na. No? Huwag natin po paratingin sa gano'n. No? Habang malakas pa po tayo, at hindi naman po tayo lahat ay perfect, pero tulad ng isang awit nagsasabi, remind me, dear Lord, remember I'm only human. And humans forget. So remind me, dear Lord. Wag tayo po bumitaw sa Panginoon kasi hindi po tayo niya tatantanan. Pero pag bumitaw ka na sa Kanya, wala na tayo sa giya. Wala na tayo sa race. Wala na tayo sa daan na kalooban ng Diyos na pinirescribe niya sa atin. Kaya nga po, itong pagtawag, it's more than meets the eye. No? Hindi lang ito parang sabi, tinawag ko ng Panginoon, Christian ako. Hindi po. Mayroong proseso ito na kinakailangan po sa biyaya ng Panginoon, hindi naman sa ating sariling lakas o abilidad. No? Pero kung andyan po yung conviction na yan, nalaman natin na ganito pala, ay talaga pong magpupunyagi, ang gandang ng word na yan, magpupunyagi talaga, na talagang maging mature. Magampanan ang kalooban, ang purpose ng Diyos sa pagtawag sa atin. Tinawag tayo para sa ano? Di ba? Tinawag tayo para maglakwatsa lang at magbabad sa sanlibutan at kasalanan. Hindi po. May purpose siya at ang sabi nga ng Panginoon, I come that they might have life. Magkaroon sila ng buhay. At anong klaseng buhay? Quality ng life. That they might have it, more abundantly. Masaganang buhay. Kasali ba diyan ang pera? Hindi pwede na ikaw ay tulad kina Abraham, kina Isaac, hindi pinabayaan ng Panginoon. Now, hindi naman ibig sabihin na yumaman ka talaga kung ikaw ay magiging isang mananampalataya. No, hindi ka naman pababayaan ng Panginoon. I will never leave you nor forsake you. Lord, pakibigay niyo po ang aming araw-araw na pangailangan. At nandyan sa Lord's Prayer. At ang Diyos, ang Panginoon, duty-bound siya na sasagutin yan. Kaya sabi niya, wala kayong pananampalataya. Tingnan niyo yung mga maya na yan. Sino nagpapakain at nagbubuhay sa kanila? Wala. Pero your heavenly Father in heaven
cares for them. Di ho ba? Kaya sabi ng Panginoon, nabilang nyo ba yung bilang ng inyong mga buhok? Praise God na malayo pa tayo sa kalbo. Nabilang ba natin yung buhok natin? Hindi. Pero sabi ng Panginoon, alam niya ang bilang ng inyong buhok. Alam niya ang lahat. Sino sa inyo na mag-worry at siya ay tumangkad ng 1 sentimetro? Wala. No? So sa madalit sabi po, it is more blessed to be in the will of God. Talagang wala kang alalahanin. Mabuhay man o kunin ka man niya, nandiyan ka sa pabor ng Panginoon. At wala tayong alalahanin po, basta tayo ay to be happy in Jesus is, ano daw po? To trust and obey. Pero mamuhay tayo ng life of disobedience, ang buhay ng rebelde ay mahirap. The way of the transgressor is hard. Mahirap ang buhay niya. Kaya nga po ay tayo'y dumako talaga tayo po ngayon sa atin pong pagkaloob sa Panginoon at atin pong awitin yung inano ko yung awit na inawit nila kanina pero awitin natin po yan ulit, no? At tayo po ay maghanda ng ating mga offering. Ating hilingin po, Brother Toto, please lead us in prayer para po sa offering. Tayo po ay magsitayo.